Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung 4th day natin ng pagtalakay sa ating series, which is Overcoming Fear with Faith. So ngayong araw magpo-focus tayo sa tayo ay tinawag upang mamuno. Or sasagutin natin yung katanungang why should we become courageous leaders? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Joshua chapter 1 verse 9. In English Standard Version, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. In Tagalog translation naman, hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. So yung pagkakaintindi ko kasi rito sa Bible verse natin, when we are with God, walang puwang or walang lugar yung katatakutan sa buhay natin. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikalupaypay, kasi kapag nasa atin yung presensya ni God and meron tayong pagtitiwala sa Kanya, hindi makakapasok sa buhay natin yung takot, yung mga bagay na we are frightened of, yung mga bagay na kadisma-dismaya sa paningin natin, di ba? So, ano kasi yun kumbaga, utos siya ni God mismo. Ito nga kay Joshua niya to sinabi, kaya nga Joshua chapter 1 verse 9, na hindi ba't inutusan kita? Yun nga, inutusan niya na magpakalakas at dapat walang puwang sa kanya yung takot at yung pagkalapaypay. Dahil gaya nga nasabi ko kanina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. So, long story short, when we are with God, with our Lord God, yung Panginoon natin Diyos, kapag kasama natin siya, wherever we go, is walang puwang sa atin yung takot at pagkalupaypay. So, para mas mapalalim pa itong Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, why should we become courageous leaders? Diba ito yung katanungan natin sa devotion natin for today. So, number 1, God's vision will have God's provision. So, yung plano ni God para sa atin, or dahil siya yung nagdadirect sa buhay natin, He will also be the one to provide for us. Diba provision kasi yung act of providing or supplying. So, si God yung nagpo-provide sa atin ng mga kailangan natin and nagsusupply rin, di ba? So, in lieu of His vision, of God's vision for us, of His plans for us, kalakip din nun yung provision niya para sa atin. Number 2, God's commandment will have God's enablement. So, yung mga kautusan ng ating Panginoon is kapag sinunod natin, He will, or we will have God's enablement. He will enable us to do different things, yung mga responsibilities natin. Bibigyan niya tayo ng ability, ng kalakasan na gawin kung ano man yung mga dapat natin gawin. Diba? And number 3, God's fight will have God's might. So, sinasabi lang dito na yung laban natin sa buhay is, ayun nga, hindi tayo dapat matakot at manlupaypay. Instead, we should adopt God's might, yung confidence sa sarili niya na magagawa niya, yung kumbaga hindi niya dina-downgrade yung sarili niya. And laban lang ng laban, di ba? So, it's either mananalo tayo sa laban na yun or may matututunan tayo. It's just only either of the two. So, at the end, wala pa rin tayong talo kasi even though hindi natin napagtugumpayan yung ginagawa natin, yung laban natin, is may natutunan pa rin tayo. And that is still
coming from our Lord God. So, God's fight will have God's might. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, para ma-apply natin sa sarili natin yung mga teaching or yung mga katuruan kanina, ito naman yung mga dapat natin gawin or i-apply sa sarili natin. Number 1, focus on God's vision and receive God's provision. So, before we receive God's provision, we should focus on God's vision, on His plans for us. Number 2, obey God's commandment and experience God's enablement. Gaya ang nasabi ko kanina, i-enable tayo ni God. He will give us the ability to do anything in our power when we obey His commandments. And number 3, pursue God's fight and win by God's might. So, we should pursue kung ano man yung mga challenges na ibinabato niya sa atin, and we should win those fights, challenges, using God's might. So, all those aforementioned factors are the reason why we should consider ourselves as modern-day Joshua who must lead with courage.